Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko. Ngayong araw po na ito, tayo po ay magbibigay ng isang ribat upang ituwid ang mga maling argumento ng isang baptist patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay magdasal sa pamamagitan ng pag-aantanda ng cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po tayo magpatuloy mga kapatid, ay atin po munang pakinggan ang iyang argumento at pagkatapos atin pong bigyang linaw o kasagutan ang mga ito. Tanong, saan sa Biblia nagsasabi na ang gawa ay bunga ng pananampalataya? Saang verse ang once saved, always saved? Saan sa Biblia na sa pananampalataya lamang ligtas ka na? Yan po ang ating sasagutin dito, isa-isa. Sa unang tanong, saan sa Biblia nagsasabi na ang gawa ay bunga ng pananampalataya? Sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang verse 10, ganito po ang ating mababasa. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God before ordained that we should walk in them. Mapapansin niyo mga kapatid, sa verse 10, may mga itinalaga sa mga mabubuting gawa. Sila ay ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero bago sila itinalaga sa mga mabubuting gawa, naligtas muna sila sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at hindi sa mga gawa ayon sa... Ayan. Saan daw sa Biblia mga kapatid na ang gawa ay bunga ng pananampalataya? At ang ginamit niya na sagot mga kapatid ay ang Efeso 2 versikulo 8 hanggang 10 mga kapatid, na ang sabi ay ganito po ang ating mababasa mga kapatid sa Efeso 2 versikulo 8 hanggang 10. Sapagkat naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya, at ito'y hindi galing sa inyo kundi kaloob ng Diyos, hindi dahil sa inyong mga gawa, nang huwag magpapuri ang sinuman. Tayo ang gawa ng kaniyang mga kamay, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na naunang inihanda ng Diyos upang isabuhay natin. So, atin pong pangsinin mga kapatid ang kaniyang sagot sa katanungan na saan sa Biblia na ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Sa kanya pong binasa na mga teksto mga kapatid ay wala po tayong nabasa na ang gawa ay bunga ng pananampalataya or the good works is the fruit of the faith. No? Wala po. So yun lang po ay kaniyang konklusyon mga kapatid, na kaniyang ipinahayag na may mga tao na itinalaga na una nang naligtas bago pa itinalaga ng Diyos upang gumawa ng kabutihan. Yun po ay mali na pagkaintindi dito sa maong talata mga kapatid. Pero ang sabi po dito ay tayo ay gawa ng kanyang mga kamay, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na unang inihanda ng Diyos upang isabuhay natin. Ibig sabihin mga kapatid, na bati pa ng panimula, tayo na ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan kay Hesukristo upang gumawa ng mga mabubuting gawa at mamuhay na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, kung atin pong bigyan ng tamang kaisipan itong
at talatang ito mga kapatid, malinaw po na hindi lamang sa pananampalataya ang tao na maliligtas, kundi sa pamamagitan din ng mga gawa mga kapatid. Ayon kay Santiago, sa Santiago 2, versikulo 14, ang sabi po ay ganito mga kapatid. Ano ang pagpapakinabang ng tao, mga kapatid ko? Sabihin man niya na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman isinasagawa ito. Ano, sabi niya, ano ang pakinabang ng iyong pananampalataya kung hindi mo naman isinasagawa? So, ibig sabihin mga kapatid, na ang pananampalataya ng isang tao ay kinakailangan mong isagawa, no? Hindi lang basta ka lang manampalataya, kundi kailangan mo ring isagawa ang iyong pananampalataya. Sa 15 mga kapatid, magpatuloy tayo kapatid sa pagbasa. Nasabi dito, maliligtas ba siya ng pananampalataya? No? Maliligtas pa daw siya sa kaniyang pananampalataya kung hindi niya isinasagawa ang kaniyang pananampalataya. Ang pananampalataya walang gawa. Sa 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang maisuot at walang makain sa araw-araw, at sabihin ng isa sa inyo sa kanila, yumaon kayong mga payapa, magpainit at magpakabusog, at di ninyo sila bibigyan ng kinakailangan sa katawan, ano ang kabuluhan nito? So, ano daw ang kabuluhan mga kapatid kung mayroon kang pananampalataya? Sabihin mo sa ating mga kapatid na nangangailangan na magpakabusog ka, ngunit hindi ka naman nagbigay ng makakain sa kanila. Aanhin mo yung pananampalataya mo kung yung kapatid mo ay walang maisuot, walang tirahan. Sasabihin mo magpakainit ka, ngunit hindi mo naman binibigyan ng kasuotan ang inyong mga kapatid. Yung pananampalataya mong yan ay walang kabuluhan talaga yan, no? Dahil ayon sa kay Santiago, gayon din naman ang pananampalataya kung hindi isinasagawa ay patay. Ang pananampalataya pala mga kapatid na hindi isinasagawa, hindi mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya, yung pananampalatayang mong yan ay patay na patayan. Walang buhay na pananampalataya. So, aanhin mo ang iyong pananampalataya. Maliligtas ka ba ng iyong pananampalataya kung ikaw ay hindi mo naman isinasagawa? Maliligtas ka ba ng iyong pananampalataya kung ang iyong magawain ay contrary sa kagustuhan ng ating Panginoon? Sa 18 mga kapatid, ating ipagpatuloy, sa kabilang dako naman, masabi, ikaw ay may pananampalataya, ako ay may gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Itong sinabi ni Santiago mga kapatid ay hinihimok niya tayo upang ipakita yung ating ating pananampalataya na walang gawa. Hinahamon ni Santiago yung mga baptist na nagsasabi na pananampalataya lang, hindi na kailangan ng gawa. Sinasabi ni Santiago na ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Yan hinahamon. Yan ang hamon ni Santiago sa mga baptist na nagsasabi hindi na kailangan ng mga gawa. Sabi pa ni Santiago, sumampalataya ka, may iisang Diyos, mabuti ang ginagawa mo. Ang demonyo rin ay sumasampalataya, nanginginig pa.
Naku, itong mga baptist hindi nga nanginginig eh. No? Ano pa maliligtas? Mas ano pa, mas matindi pa yung pananampalataya ng mga demonyo kasi nanginginig pa eh. Yung mga baptist hindi naman. Tapos wala pang gawa. Kaano-ano pala nila itong demonyo, wala din tong gawa. So ganun mga kapatid. Ipagpatuloy po natin sa versikulo 20. Ibig mo bang maliwanagan taong hangal? Mga hangal pala itong mga nagsasabi. Ito palang nagsasabi mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi na kailangan ang gawa. Ito pala yung mga taong mga hangal nagsasabi na pananampalataya lamang, hindi na kailangan ang gawa. Yun ay mga taong mga hangal ayon kay Santiago. Pagpatuloy po natin na ang pananampalatayang di isinasagawa ay walang kabuluhan. Ang pananampalataya, kapatid, mga baptist, mga iba pa dyan, no, na born again, ang nagsasabing hindi na kailangan ng agawa o hindi na, kundi pananampalataya lang. Iyang pananampalataya ninyo ay wala yang kabuluhan. Kaya tigil-tigilan nyo na yan mga kapatid. No? Kailangan sa pananampalataya natin nakikita yung ating mga gawa. No? Dahil sabi ni Santiago, pagpatuloy natin mga kapatid, sa 21, hindi ba sa bisa ng mga gawa ay naging banal ang ama nating si Abraham noong ialay niya sa dambana ang kaniyang anak na si Isaac? Nakikita mo na ang kaniyang pananampalataya ay nakatulong sa kaniyang mga gawa, at sa bisa ng mga gawa ay naging ganap ang kaniyang pananampalataya. Yun mga kapatid. Ang gawa pala mga kapatid, ang pananampalataya, at itong pananampalataya ay nagiging lamang ganap kung ito ay may mga gawa, may mga mabuting gawa mga kapatid. No? Sabi ni Santiago, ang pananampalataya ay nagiging ganap lamang kung ito ay may gawa mga kapatid. No? Ipagpatuloy natin sa 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabing sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang sa kabanalan sa kanya at itinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa naliligtas ang mga tao. Yun. Nakakapagligtas pala itong mabubuting gawa mga kapatid. Hindi sa pananampalataya lamang. Ang gawa mga kapatid ay nakakapagligtas din, hindi ang pananampalataya lamang. Kaya mali pala yung katuruan ng mga baptist, malinaw na mali ang katuruan ng mga baptist na faith alone lang. Mali ang katuruan ng mga born again na faith alone lang. No? Dahil ang gawa ay nakapagliligtas din. No? Hindi lang ang pananampalataya. Kaya nga sabi ni Santiago, sa Santiago 2, versikulo 26, no? Napatay ang pananampalataya kung ito ay walang gawa. Ito ang sabi mga kapatid. Kung paano ang katawan ay patay kung walang kaluluwa, gayon din naman patay ang pananampalataya na walang mga gawa. Yun, napakalinaw mga kapatid. Inulit-ulit na ni Santiago na ang gawa, kung ito ang pananampalataya, kung walang gawa ay patay. So ibig sabihin, napakalinaw mga kapatid, na faith alone ay hindi talaga yan ang katuruan ng Biblia mga kapatid. Hindi yan ang katuruan ng Diyos. Yan lamang ay katuruan ng mga tao.
mga tao na tamad, no? Yung nagsasabi ng faith alone lang, hindi na kailangan ng gawa. Mga taong tamad yan. Tamad na gumawa ng kabutihan alang-alang sa Panginoon. Mga tamad na mga tao na gumawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Mga sabihin na natin sa madaling salita, sila po ay mga hakog or selfish, no, na mga tao, kasi hindi nagbibigay, tamad magbigay ng kabutihan. So yun, yung pananampalataya lang natin mga kapatid, sabi nga ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa kanya na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Hindi yun lamang ang tumutupad sa kautusan ng kaniyang Ama. So malinaw na hindi lahat yung nagsasabi na faith alone lang hindi mapupunta sa langit. Hindi makakapasok sa langit kasi hindi gumagawa ng kabutihan. Hindi gumagawa ng mga utos ng Diyos. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.